Thank you, Jesus. We worship you, Father God. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Alay ko na sa iyo ang umagang ito. Tingin mo ang dalangin ng iyong mga anak. At katagpuin po ang aking sa pananampahan. Thank you. Thank you.
Father, we will declare your goodness and mercy in our midst, O God. Here we are, taking to you, Father God. We want to feel your presence in our midst, O Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At tunay nga po na ardo po tayo ngayon sa ating pangalawang gawain. Ang pinaka-importante po sa lahat, ang pakikinig po ng salita ng Diyos na ihatid po sa atin ang ating lingkod na si Pastor Tom Sambuena. Praise the Lord. Thank you, Tatay David. Minabisitin po. Glory to God. Salamat po. At Nanay Birit, nakita ko si Nanay Ganda sa tabi mo. Salamat po at nakasama natin. Hello, Nanay Ganda. Salamat po sa iyo at nakasama ka namin. Sina Kuya Mbay. Tapos, Brother Michael, sino yung nasa tabi mo? Ay, anak pala ni Tita Marie. Tita Marie, anak mo yan, ano? Kala ko sinong maganda eh. Okay, mayroon po kayong tatlo. Pwede po bang tumayo yung tatlong akay ni Tita Susan? Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ng tatlo.
At mamaya po, ipag-pray po namin kayo. Dito din sa Warrior, may bago. Ilan po? Bunso, tayo nga po kayo. At saka ito, si Titang, palakpakan natin. At saka mga taga-anggat, tayo po kayo. Praise the Lord. Salamat po. Amen. Glory Salamat to sa God. Diyos. Mayroon pa bang bago tayong kasamahan? Oo, ang bago. Laging bago, salamat. Ang Tito Bibot, wala. Praise the Lord. Sige po, bago po tayo magsimula, mayroon pong isang tao na magsasalita po sa ating kalagitnaan. Maybe it's a sort of Thanksgiving, and at the same time ay isang uri din po ng reminders para po sa ating lahat. So, may I call on Tatay Lolo para po sa testimony and a sort of Thanksgiving. Thank you, Tatay. Mapagpalang araw po na linggo sa ating lahat ngayon sa mga pinili at hinirang ng Diyos. Amen. Sino po kakatanda kung ilang Sunday na tayong nagkikinig ng Word of God? May price ba? Bibigyan ko ng press ng ilong kamatis. Ito po, nung tayo mag-umpisa, nung after dun sa Talampas, ito po ang ika-23 Sunday na po Wow. natin. 23. 23. Praise the Lord. Kasi po, ngayon na napansin ko, itong ating mga music ministry, nagagandahan na, dumadami pa. At napapansin ko, pag dumadami tayo, nagkukulang po ang silya. Yun po, napapansin ko. Wala pa po yung mga taga-ibang barangay dito. Sana po, kung meron tayong lumang silya sa bahay, magdala na po tayo ng tig-isa para po walang tumatayo. Pag ito nag-upang, kulang na po sila. Pag may dumating pa, kung matatanda ang dumating na katulad nila, hindi naman ako yun. Nangangawit po, baka may pastor to, may kami palagay, papakunin mo lang ka sa church mo eh. Kaya po nakakahiya din po sa mga taong dumarating din na nakatayo. Amen. Yun lang po ang aking pakiusap po. Kung meron tayong lumang silya, magdala po tayong tig-isang masinap kalahati po pwede na rin po. Isang mapagpalang baga po ulit. Praise Para the Lord. makakulan si Diyos. Thank you, Taray. Salamat po. Purihin ng Panginoon sa buhay mo. Kala ko, ano yung sasabihin mo eh? At salamat din po sa pagkakataon na yung person ni Tatay Amang na kasama natin muli. Tatay Amang, maraming salamat po. Palakpakan natin sa buhay ni Tatay Amang. Pangalawang linggo niya na po ngayon. At yung kasama niyo, no, si Tita, Nak, salamat at pangalawang linggo mo na rin ngayon. Apo, si Ate, kamukha mo, apo niyo po, pamangkin kaya pala. Pag maganda raw yung tita, maganda yung pamangkin. Totoo yung kasabihan. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, last week ay pinag-usapan natin yung tungkol sa mas malinaw, kung yung malinaw at mas malalim na pagkaunawa tungkol sa mga pagsubok at mga paghihirap nating mga pinagdadaanan. And this time, ay hayaan niyo po na ibahagi ko po sa inyo ang ilang mga katanungan na nasa puso ko natin na nawa ay masagot ng salita ng Diyos ngayong umaga. Marami pong mga bagay at nagaganap sa daigdig natin at somehow parang isang palaisipan and probably napakarami na pong mga kaganapan na sinasabi natin, ito na kaya ang katapusan ng daigdig? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po ang iba't ibang madugong labanan sa iba't ibang dako ng bansa, sa Afghanistan, sa Sri Lanka, maging po sa Mindanao. Ito po ba ay nangyari lang o bunga lang ng pagkakataon? Or ito po ay ilang mga sign o palatandaan na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? At yung mga iba pa pong mga kaganapan tulad ng tagutom na nararanasan ng buong mundo, ang pagbagsak ng ekonomiya, ang pagbagsak ng pinansyal na estado ng ating bansa at ng iba pang bansa, ang sunod-sunod na pananalanta at pananalasa ng kalamidad at ng kalikasan, at ang iba't ibang klase ng salot, iba't ibang klase ng bagay na dumadating, pandemya, sakit. Ito ho kaya ay mga bagay na naganap lang bunga ng pagkakataon, or ito ay pinahintulutang maganap sapagkat mayroong nais ipaabot at iparating ng Diyos? Yun ho ang ating titingnan. Sometimes po, nagwa-wonder ho tayo at nagtatanong tayo,
ano kaya ang palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? And what will be the sign and marks of the ends of the world? Ito po ay ilan sa mga bagay na dapat po nating matutunan, malaman. Though the Bible says, no one knows the exact date of the second coming of our Lord Jesus Christ, and no one knows the perfect time ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at katapusan ng mundo. Sinabi ho ng Bible yan. Pero yung Bible po mismo sa kanyang sarili ay nagpahayag din ng mga kaganapan or mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon at ang katapusan ng mundo. Nabigyan po ako ng 11 tanda at palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at ng katapusan ng mundo. 11. Baka hindi ho natin ito makuha sa isang bagsakan, pero pipilitin ko po na makuha ho natin sa isang bagsakan lang. At kung hindi ho natin makuha sa isang bagsakan, itutuloy natin next week. Sabihin mo sa katabi mo, mayroong 11 palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at ng katapusan ng mundo. 11 ho. Ang totoo po nito, 12. Pero yung isa, tinanggal ko na. Alam niyo kung bakit? Dahil yung pang-12, kapag ang mga Kristiyano sa loob ng church natutulog, yun ang pang-12. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog nang hindi matuloy. At may inihanda po kung, Paring Rod, nasa iyo ba yung resibo? Yan mo yung resibo mamaya. At yung makikita nating matutulog, sisingilin natin. Di ba sa mga hotel, sa mga lodging house, pag sila po ay natutulog, nagbabayad. Handa mo yung receipt mamaya, ha? Titingnan mo mamaya at bibilangin natin, sisingilin natin mamaya yan. 11 po ito mga kapatid at sa palagay ko ho, magbibigay po ito ng malinaw na pagkaunawa kung anong klaseng Kristiyano kayo at anong klaseng Kristiyano ako. At kung itutuloy ko pa ba ang mga bagay na ginagawa ko na hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Or magkakaroon pa kaya ako ng mas mainit na pakikitungo sa Diyos kapag nakita ko ang mga bagay na maliwanag na sinasabi ng Bible regarding sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at sa katapusan ng mundo? Habang binabasa ko po ito, isinare ko po ito sa ilang Bible study pero hindi ko po inubos. At sinabi ko rin po ito sa mga taga-talampas. Sabi ko sa Sunday, pag-uusapan natin ang 11 palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at ng katapusan ng mundo. So, ang aking pong pamagat ay pinamagatan kong ano-ano ang mga palatandaan at ano-ano ang palatandaan ng katapusan ng mundo at ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. And this is my simple topic this morning. Ang pamagat po, what will be the signs and the marks of the ends or the consummations of the world and the second coming of our Lord Jesus Christ. When we say consummation, hindi po ito yung konsumikan dahil pasaway ang asawa mo. When we talk about the consummation, ito ho ay tumutukoy sa katapusan ng daigdig. Aalamin po natin. And according po sa Matthew chapter 24, verse 3, privately, yung mga disciples lumapit po kay Jesus. At nagtanong po sila. Isang klase po ng katanungan na maaaring pong gumimbal sa pananampalataya ng lahat ng Kristiyano all over the world. So yung mga disciple po, privately, dumulog kay Jesus at nagtanong. Ang tanong po nila, very simple question. Nabubukas ng puso't kaisipan mo. Ang katanungan po ay matatagpuan sa Matthew chapter 24, verse 3. Ang sabi dyan, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? And that times, Jesus ay
nangangaral sa mga disciples at sa ibang tao. At nandun po sila sa Mount Olive. Habang nagpe-praise Jesus, humingi ng revelation, came from His Father, sa ating Diyos Ama, pagbaba po nila ng bundok ng Mount Olive, yung disciples privately, nagtanong kay Jesus at ang tanong nila, sabi nila, Lord, what will be the sign of your second coming and what will be the sign of the ends of this world? Ano ho ba ang palatandaan ng muli mong pagbabalik at anong marahil ang magiging tanda ng katapusan ng mundo? At sa ganong klase po ng katanungan, tinuloy-tuloy ni Jesus ang conversations between the disciples at sa Kanya. Pinahayag niya ho yung kakaibang kaganapan. Tamang hindi sinabi ng Bible na walang nakakaalam ng katapusan ng mundo. Marami na po ngayon mga pastors, it's sad to say, I call it pastors, dahil sila po ay nangangaral ng Word of God. Ang nakalulungkot, nagbibigay po sila ng date in year ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ako, ang pamantayan ko at itinuturo ko po sa inyo, pagka ang Pastor Tom, sinabi niya, nasa taong 2021, darating na si Kristo, huwag niyo nang paniwalaan si Pastor Tom. Bulaang propeta na po ang Pastor Tom. Dahil Bible na nga, the Bible itself says, no one knows the exact date of the second coming of our Lord Jesus Christ. Hindi ko po pwedeng kalabanin ng Biblia. Ang sabi ng Bible, walang nakakaalam ng muli niyang pagparito. Kuya Janelle, good morning. Ate Mara, good morning. Walang nakakaalam. Even yung mga mathematician, hindi nila alam yung exact computation ng exact year ng pagpaparito po ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nagbigay ang Diyos ng signs. Kanina po nag-uusap kami ni Tatay John. Sabi niya, Pastor, alam mo ba na si Abraham ay mayaman pero naging dukha at ang ginawa ng Lord kina Noah at kay Lut ay mga ganito. Natutuwa ho ang puso ko. Sabi ko, Lord, thank you so much. Sabi ko, ito po yung confirmation ng mensahe mo this morning. At habang inaaral ko po ito, kinikilabutan ho ako. Dahil ang ilan po sa mga sign, narinig nyo na, nakakita nyo na, naramdaman nyo na. Again, pag may isang pastor, nagsabi po sa inyo ng pagdating ng Panginoong Jesucristo ay taong 2024, that kinds of pastor is a false pastor. Hindi ho ako nagmamagaling. Biblia po ang nagsabi, walang makakaalam. Nagbigay lang ng palatandaan. Wala akong kausap. Kausapin ko yung praise team, wala akong kausap. Hindi ako sanay na wala akong kausap, praise team. Thank you. At dahil dyan, may merienda ka. Mamaya. Iba ho ito. Ibang usapan po ang ating tinatalakay sa oras na ito. Ang nais ko po, hindi lang kayo. Ako ho ay mayroong natutunan sa aking karanasan. Malirap ang makinig ng walang natututunan. Tama ba, Tatay Levi? Yan ang aking natutunan sa aking karanasan. Mali ang nakikinig ng ang natututunan. At ang nais ko po sa umagang ito ay lumalim po tayo. Hindi lang ho yung puro lugaw yung kainin natin. Actually po, bagaman bago pa po tayo, karamihan po dito ay mga baguhan lang. At 1 year pa lang naman po ang Church of Freedom. Pero marami ho dito, I think, nakapakinig na ng Word of God for almost 10 years. Mayroon ho ba? Ayun, sumabog na. Ibig sabihin, totoo yun. Mayroon po ba dito 10 taon nang nakikinig ng Word of God? Isa? Pwede ko po bang makita yung kamay nyo? 2, 3, 4, 5, nahihiya yung iba. Ulitin ko po, baka hindi nyo po ako naririnig.
Mayroon ba sa inyo ditong 10 taon na o higit pang nakikinig ng Word of God? 1, 2, 3, 4, mukhang dumadami na. Ganun talaga ang mga Pilipino eh. Gaya-gaya yan. Pag nakita niyang siya lang tataas, pag mayroon, pag nakita niyang may kakampi siya, kailangan mataas. Pinoy eh. So, dahil tayo po, at sa mga baguhan po, hindi ho tayo dito nananakot. Dapat as a Christian, maligay tayo na pinag-uusapan ng Word of God at yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Karamihan sa mga Kristiyano, hindi ko alam bakit natatakot sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yamang ito naman ang inihintay nating darating. Yun ang pag-asa nating mga Kristiyano. Upang tayo po ay makawala sa napakahirap na kalagayan na mayroon tayo sa daigdig na ito. At hindi lang naman ho tayong mawawala. Even this world ay gugunawin ng Diyos pagdating ng tamang panahon. Yung old heaven and old earth ay gugunawin po ng Diyos. Papalitan ng totoong langit na tahanan ng ating Diyos. According kay John, sa Revelations chapter 21 and chapter 22, especially po sa Revelations 21, verse 4, 5, and 6 ng Revelation. So, una po, tingnan natin, what will be the signs and marks of the consummations of the world and the second coming of our Lord Jesus Christ? Ano-ano ang mga palatandaan o tanda ng katapusan ng mundo at ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo? The first sign, kapatid, hawak ng kamay mo ang unang sign ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa kamay mo. Nasa kamay mo lang ang unang tanda. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, nasa kamay mo pala. Yes. Ano ho, nanay? Kanyo ba? Nasa kamay nyo po. Yung first sign ng ends of this world and the second coming of our Lord Jesus Christ. Alam nyo kung ano po yon? The first sign is the availability of the high technology. Yung cellphone, gadgets. That's the first sign. The availability of high technology like gadget. Bakit po? Ibig sabihin po, ang unang sinyalis ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at katapusan ng mundo ay ang pagkakaroon ng high technology. Yung pag-i-increase ng knowledge ng tao. According kay Daniel chapter 12 verse 4. Kukunin ko po sa ang Biblia first edition ng ang Biblia translation. Ang Biblia translation po ay New King James Version translation. Basahin po natin para makita po natin yung availability of the high technology like the gadgets. Sabi ng verse 4, ngunit ikaw, O Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Sa King James Version, hanggang sa panahon ng kawakasan. Tama ba yung Tatay Lolo? Sa hawak ni Tatay Lolong Bible, ang nakalagay doon, ang sabi ng Bible, O Daniel, ikaw, ilihim mo ang salitang ito at tatakan hanggang sa kawakasan ng mundo. Tama yung Tatay Lolo, no? Yun po yung sign. And then tingnan nyo po yung word, marami ang tatakbo paroon at parito, at ang kaalaman ay lalago. At ang kaalaman ay lalago. Ito po ay prediksyon ng Lord kay Daniel na darating ang panahon, ang technology ay lalong magiging high-tech. At hindi lang po yun. Pinakita dito ng Lord yung paglago
ng karunungan at yung pagpaparoon at parito. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng paroon at parito? Yes. Magkakaroon po ng easy way of traveling. Transportation. Napakadali na hong pumunta ng Amerika. Napakadali na hong pumunta sa ibang daigdig at sa ibang bansa. Ngayon ho, yung Mars ay pinupuntahan na. Praise team. Kausapin ko kayo, ha? Dati ho, ang unang cellphone ko ay 3210. Uy, huwag niyo akong pagtawanan. Dart din kayo noon eh. Baka toki-toki pa nga yung inyo eh. Yung malalaki, yung panggadgana ng ano. Di ba mayroon? Oh, laki. Tapos yung battery, para kala mo, Motolite. Laki. Di ba? Tapos lumiit ang, Brother Chichi, good morning. Wife. Talakpakan po natin si Lord sa buhay ni Brother Chichi at sa kanyang First Lady. Praise the Lord. Naglipat po sila ng bahay sa San Pedro, no? And then bukas po ay house blessing ng bahay na kanila pong lilapat. Basta yun. Siguro ho, may mangkukulang ho dito. Pag nabubulol po ako, may mangkukulang. Nilipatan. Eh yun, nadali ko rin. It's the Lord. Sabi ni Toto, Buyoy! Pastoy! Tawag sa akin ni Toto, Pastoy! Okay. Tapos, year after year, nababago yung modelo. Paliit ng paliit, panipis ng panipis. Tapos magugulat ka, yung mukha mo, kaya nang pagandahin. Totoo po yun. Yun yung first sign. The first sign of the consummations of this world and the second coming of God is the availability of the high technology. Yung mga gadget na mayroon po tayo, lalago raw yung kaalaman. Imaginin mo, dati ho, telegrama lang, dati sulat-sulat lang. Ngayon, face-to-face, mayroon ka lang Skype, okay na. May messenger ka, okay na, video ko lang. Yan daw po yung sinyalis ng kawakasan ng mundo. Nasa kamay mo na ang sinyalis ng kawakasan ng mundo. 11 po ito, mga kapatid. And this is the first sign. Picturean ka lang, lalabas na mukha mo, ganda pa. Pwedeng lagyan ng kulirete kahit wala kang makeup. Hindi po ba pinapakita dito yung pag-increase ng knowledge ng tao? Kaya sabi ni Lord kay Daniel, tatakan mo yan. Hanggat hindi pa dumadating ang kawakasan ng mundo, ang kaalaman ay lalago at ang mga tao paroon at parito. Magta-travel lang ng magta-travel. Lakbay ng lakbay, sakay ng sakay, punta ng punta kung saan-saan. Hindi nila alam na yung sinasakyan nila ay isang prophetic declaration na ang kawakasan ng mundo, sinasakyan na nila. Na ang kawakasan ng mundo, hawak-hawak na nila. Secondly, ang pangalawang sign, what will be the sign and mark of the ends of the world and the second coming of Jesus? Number 2, tingnan nyo pong mabuti mga kapatid. Having the issue of peace and safety. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Ang pangalawang sinyalis ho ng katapusan ng mundo at ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, bakit walang nagbubukas sa inyo ng electric fan? Nagtitipid ho sila. Sa pangalan ni Jesus, iikot ka rin in Jesus' name. Ay, di ba nakasaksa? Ay, walang pakiramdam yung mga disciples ko. In Jesus' name! In the mighty name of Jesus! Iikot ka rin! Ha?
Walang extension. Walang kapagyarihan yung prayer ko, Kuya Rex. Jesus. Okay, number 2. Having the issue of peace and safety. Magkakaroon po ng tinatawag na usapin pangkapayapaan at pangkaligtasan. Nangyari po yan sa Mindanao. Pero ubos ang Port of South. Sa Marawi. Yan po yung pangalawang sinyalis ho ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pag inisip daw ng tao na siya ay payapa at ligtas, darating ang wakas. Tingnan po natin. Ang sabi ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 3. Tingnan po natin ano. Basahin ko po. Pakinggan niyo pong mabuti mga kapatid. Ang pangalawang sign ng katapusan ng mundo at ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay ang pagkakaroon ng usapin ng kapayapaan at kaligtasan. Yung peace in order tsaka yung tinatawag na peace talk. Tingnan po natin. Mga kapatid, tungkol sa oras at panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo. Verse 2, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Sino sa inyo dito ang nakaranas ng manakawan? Huwag mahiyang magtaas kung talagang nanakawan naman. Nanakawan ka na, tita? Magkano? Cellphone. Maganda? Maganda, kaya ninakaw ka. Naman, Pastor, para ka nanakawin ba yan kung 32 lang? Bakit bato pa sa'yo yun eh? Sino pa nakawan dito? Nanay. Ibabalik po mamaya ni Paring Rod ang mga ninakaw. Siya ho ang nagnakaw dito. Okay. Bakit ko po sinasabi ang mga bagay nito? Wala pa po akong nalamang magnanakaw na bago ko magnakaw sa bahay nyo ay sasabihin, Kamilit, pasintabi na lang po. 12 o'clock mamayang gabi, papasukin ko ang bahay mo, nanakawin ko yung ref ninyo. Wala akong ganun. Lahat po ng mga magnanakaw, hindi natin alam kung kailan darating. Hindi natin alam kung kailan papasukin ang bahay natin. At yan po ang sign ng pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pakiramdam mo, payapa ka, pakiramdam mo, walang mangyayari sa'yo, dyan daw po, papasok ang wakas. Tulad ng isang magnanakaw na nagnanakaw sa gabi. Dito nga sa Bible, gabi pa. Ngayon, harap-harapan, ninanakawan ka na. Harap-harapan, dinudukot na pala yung wallet mo. Kaya kapain mo muna wallet mo. Pastor naman, mayroon bang magnanakaw dito sa church? Wala, naninigurado lang. Hello! Praise the Lord ka lang. Gagana ka rin sa pangalan ni Jesus. Wow! Dinidig ang prayer ko. Jesus. Okay, verse 3. Tingnan po natin. Kapag sinabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad na darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. No one can escape. Darating ang pagkawasak. Ito po ay mga palabas lang. Pag-uusap tungkol sa katiwasayan, sa safety, at sa security ng isang tao, pero hindi po yung totoo. Pero ito yung sign. Pagpakiramdam mo, panatag ang buhay mo. Pagpakiramdam mo, hindi mo masamang maging panatag dahil sabi ng Biblia, panatag ang sino mang Kristiyano na nasa kamay ni Kristo. Panatag tayo kahit maraming nagaganap sa mundong ito. Kahit iba-iba yung dumarating na sakit, iba't ibang salot ang dumarating, nagiging panatag tayo dahil alam natin may isang Diyos na hindi tayo pababayaan, may isang Diyos na hindi tayo iiwanan, may isang Diyos na hindi niya pahiging pulutan na ilagay tayo sa isang sitwasyon na hindi natin kaya. Na hindi natin makikita yung kanyang kapangyarihan at pagtulong. So ito po yung pangalawang sign. Pangatlong sign. Ano-ano ang mga palatandaan at tanda
ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at ng katapusan ng mundo. Pangatlo po, matatagpuan sa Matthew chapter 24, verse 6 and 7. At ang pangatlo, there will be war and the nation will fight against nation. Magkakaroon daw po ng digmaan at bansa laban sa bansa maglalaban. Yan po yung pangatlong sign ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. At kung nakikita mong nagaganap na ito, sabihin mo na sa sarili mo, magpakaligaya ka na, malapit na ang araw mo. There will be war and the nation will fight against nation. That's the third sign ng consummations of this world, ng katapusan ng daigdig. Alamin po natin, verse 6 and 7 ng Matthew chapter 24, verse 6 and 7. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit, huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng daigdig. Verse 7, maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Nagaganap po ba to? Amen! Nangyayari po ba to? Amen! Yan ang pangatlo. Hindi mo kailangan ng tamang panahon. Unang taon, ang kailangan mo, maging matalino ka lang, na alamin yung sign at malalaman mo na kung kailan darating ang Panginoong Jesucristo. Ibang klase po ito, mga kapatid. Pang-apat po, sabi ko sa inyo, pipilitin natin matapos itong 11 at kung hindi man, itutuloy natin next week. Pang-apat, ang pang-apat na palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, the fourth sign ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay matatagpuan sa Marcos chapter 13, verse 24 and 25. Ano po yung pang-apat? Having of orbital disorder. Ang pang-apat, yes. Ang pang-apat na sign ay magkakaroon ng orbital disorder sa kalawakan. Magkakagulo ang mga planeta at mawawala sa align lahat ng planet sa galaxy. Magkakaroon ng palatandaan sa buwan, sa araw at sa bituin, at ang mga planeta ay mawawala sa kanyang sariling pag-inog. Magkakaroon ng tinatawag na orbital disorder, mawawala sa align, mawawala sa linya, mawawala sa kanyang orbit yung mga planet. Magbabanggaan, mahuhulog sa lupa, mahuhulog dito sa earth. Yan yung pang-apat na sign. And maybe hindi pa po ito nagaganap. Hello? And how I pray na wag ho nating maranasan ng ganitong klase po ng kaganapan. Dahil lubhang nakakatakot ho ito. Especially po sa mga bata, sa mga mahal natin sa buhay. Sabi po ng Marcos chapter 13, verse 24 and 25, subalit sa mga panahong iyon, pagkatapos ng kapigatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi na magliliwanag ang buwan. Magkakaroon ng lunar and solar eclipse. Tatakpan ang araw ng bato. At ang buwan, tatakpan din po ng bato. Magkakaroon ng lunar and solar eclipse. Sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw at hindi na magliliwanag ang buwan. Verse 25, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at maggugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Yung mga planet sa galaxy, sa Milky Way, mawawala sa align. Magugulo yung kapangyarihan sa kalawakan. Yung salitang magugulo ang kapangyarihan sa kalawakan, yun po yung pag-inog at pag-ikot ng mga planeta sa sarili nilang orbit. Guguluhin ng Diyos. At ito yung pang-apat na nakakatakot na sign ng katapusan ng daigdig at ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Try to imagine.
Ilang milya ho ang layo ng Earth doon si star? Star naman, di naman kami scientist. Ano bang tawag nung Hubble telescope po ba yon? Na nakikita mo yung planet? Hindi na lang kita, Kuya Darrell. Hello! Church, kakaiba ho ito. According mo sa pag-aaral, napakalaki po ng bituin sa Earth. Tapos mahuhulog yung bituin, ang babagsakan, kapitbahay mo, pasalamat ka. Pastor talaga may galit sa kapitbahay. Hey! Tama mo mga kapatid, kakaiba po ito. Malalaglag ang mga bituin at hindi na magliliwanag ang araw at buwan at maggugulo ang kapangyarihan ng kalawakan. Grabe. Panglima, what will be the signs and the mark of the second coming of our Lord Jesus Christ and the ends of this world? Number 5, ito po yung panglima. Iba ho ito. Ang panglima po ay magkakaroon ng malawakang tagutom at iba't ibang klase ng sakit at salot. Widespread of famine and various diseases, plagues, and pandemic. Grabe ito. Ang panglimang sign, malawakang tagutom. Magkakaroon ng malawakang tagutom, magkakaroon ng iba't ibang klase ng sakit, magkakaroon ng iba't ibang klase ng salot, magkakaroon ng iba't ibang klase ng pandemya. Nagaganap? Hindi. Nagaganap na. Alam niyo po ba itong widespread of famine? Ilan sa inyo dito may mga bukirin? Magkakaroon ho kayo. Ilan ho sa inyo dito may bukirin? 1, 2, 3. Pare ko, may bukirin ka? Si Tatay Amang, pang-4. Sa mga 1970, ipinanganak at 1980s po ipinanganak. Yung mga bakuran nyo luwang noon, ang daming taniman. Bakit sinabi ng Bible na magkakaroon ng malawakang tagutom? Ubus na ang taniman ng palay natin. Ang itinatanim literally, pabahay, hindi palay. Housing project. Kaya talagang magkakaroon ng malawakang tagutom dahil yung milya-milyang taniman ng palay, bahay na ang itinatanim. And the time will come, wala na tayong matataniman pa. Puro bahay na. Makakain mo ba ang pabahay? Kaya magkakaroon ng malawakang tagutom. Ngayon nga ho, marami pa tayong bigas, nag-i-import pa tayo. Paano kung mawala na? Kaya pinagpipray ko sa bilyar, napalay na lang ang itanim kaysa pabahay. Nadamay tuloy sa bilyar. Puro housing project. Bibilhin ng napakamura yung lupa mo na tinataniman mo ng palay, tatayuan ng kung ano-ano, tatayuan ng kung mga bagay-bagay na para sa kanila, tapos unti-unting nawawala ang taniman natin. Magkakaroon ng malawakang tagutom. Magkakasakit pag nagkaroon ng matinding tagutom. Ang kasunod niyan, malawakang iba't ibang klaseng sakit ang mararanasan mo. Pagkatapos ng sakit, magkakaroon ng iba't ibang salot. Magkakaroon ng iba't ibang pandemya like COVID-19 at susunod COVID-20. And then COVID-21, COVID-22, by numbers po yan. Hello? Tingnan po natin. According po sa Lucas chapter 21 verse 11, magkakaroon ng malakas na lindol, magkakaroon ng tagutom at mga salot sa iba't ibang dako, may lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kamangha-manghang kababalagan buhat sa langit. Alam niyo po ba kung ano ho itong kakilakilabot na bagay at kamangha-manghang kababalaghan na magmumula sa langit? Pinabagsak ho tayo niyan.
Yan si COVID-19. Magkakaroon ng iba't ibang sanot sa iba't ibang dako. Hindi lang ho tayo ang naapektuhan. Andyan po ba tayo? Mayroon pa mga kapatid, hindi lang po yan. Sa Pahayag chapter 18 verse 8, ilang pang mga sign at palatandaan ng malawakang tagutom, pagkakaroon ng iba't ibang klase ng sakit, pagkakaroon ng iba't ibang klase ng salot, pananalasa ng mga balang, pagkakaroon ng mga epidemya at pandemya, iba't ibang klase ng sakit na hindi naman natin alam before. Ang alam nyo lang dati, lagnat, sipon, mga ordinaryong sakit. Ngayon kung ano-ano na. Sabi po ng Revelation chapter 18 verse 8, dahil dito, sabay-sabay na daragsa sa kanya ang salot at ng isang araw lang. Imagine niyo po, sabay-sabay na daragsa ng just only one day. Darating ang salot, sakit, dalamhati at tagutom. At tutupukin siya ng apoy sapagkat makapangyarihan ng Panginoong Diyos na kumakatol sa kanya. Grabe to. Isang araw lang, sabay-sabay na daragsa ang sakit, daragsa ang dalamhati, daragsa ang tagutom, daragsa ang salot. In just only one day. Isa pa po. Sa Lucas chapter 21, verse 25 and 26, magkakaroon ng tsunami. Pastor, mayroon bang specific word na tsunami? Baka mami, mayroon sa Bible. Pero yung tsunami, Pastor, mayroon kaya? Yes. Magpapansin niyo po yun sa Lucas chapter 21, verse 25 and 26. Tingnan po natin kung talagang may tsunami ba talaga. Alamin natin. Magkakaroon ng palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansay masisindak at malilito dahil sa malakas na ugong at daluyong ng dagat. Sa malakas na ugong at daluyong ng dagat, yung malaking wave. Ano ho ang tawag nun? Pinaganda, tsunami. At alam niyo po mga kapatid, lahat ng bagay na mayroon ang dagat, babawiin niya. Lahat ng bagay dito sa daigdig po may hangganan. Sabi mo sa katabi mo, may hangganan. Sa lupa, naglalagay ng muhon. Patunay na yun ang hangganan ng property mo. Sinusukat, pag tinanggal mo ang muhon ng lupa ng kapitbahay mo, gulo ang aabutin yung dalawa. Mag-aaway kayo. Alam niyo po ba na ang dagat may hangganan? Kaya nga ho may dalampasigan eh. Ang dalampasigan, hangganan yan. Sa galaxy, sa Milky Way, may hangganan. Yung orbit po ng mga planeta, yun yung hangganan. Kaya hindi sila nagbabanggaan. Lahat ng bagay may hangganan. At alam niyo yung mga lugar na sinutsunami ko? Yun yung mga lugar na dating dagat, ginawang lupa, ginawang tirahan. And the time will come, ang MOA, ang Mall of Asia, babawiin ng dagat dahil sa dagat yan. Yung story sa Japan, yung tsunami naganap sa Japan, pag tiningnan niyo po yung background at yung historical background ng Japan, kaya ho nagkaroon ng tsunami, dati po yung dagat. Dating tubig, ginawang lugar, tinirahan ng tao, binawi ng dagat. Sabi ng dagat, akin yan. Huwag mong pakialaman. At pagdating ng araw, papawiin ko yan. Huwag tayo lalampas sa hangganan. Ako may hangganan. And I do not know kung ilang taon ang hangganan ko sa daigdig nito. How I pray, umabot ako ng 135 years. Grabe, 135. Andito yung miss ko, natutuwa siya. Buhay pa ako mahal. Kung 135 ako, 136 ka naman. Kasawa ko po nasa likod ni Tita Karen. Kaway ka nga ulit, Mrs.
napangasawa ko po siya batang-bata. Hanggang ngayon, batang-bata pa rin. Pagka kami ho nagsasampo nito, pinagkakamalang tatay ako. Pastor, anak niyo po ba yan? Sabi ko, kung hindi lang ako pastor, nasampal ko na rin. Pinagkakamalan kaming ako yung tatay. Siya yung anak. Ba't ka naman nagtatampan? Sabi ko, gano'n na ba talaga kapangit ng mukha? Mukhang matanda na, pangit. Ay, wala nang magandang nangyari. Kaya minsan ayaw kong isama yung misis ko eh. Pagkaangkas ko sa motor, naku, may babae si Pastor. Wow! Pag sinasakay ko si misis, lalo pag short yan, naku po. Oh, yes. Pinagkakamalan ako. Minsan, pinagkamalan ako niyan, driver daw ako. Wala naman akong sasakyan. Para ka ako itong nakakainis na to eh. Alam mo? Ito, babes! Hallelujah! May naalala ka, no? May naalala ka, kaya ka napatawa ng ganyan. Ang totoo po niyan, magkaedad lang po kami ng business ko, mature lang po yung mukha ko. 33 siya, 33 po ako, pero yung mukha ko pang 45. Baby face. Ako naman, adult face. Okay, tuloy po natin mga kapatid. Magkakaroon ng malakas na ugong at daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang kapangyarihan ng langit. Grabe to. Hindi pa tayo ipinanganganak, alam na ng Diyos na magaganap ang mga bagay na to. Alam niya nang magkakaroon. And huwag kang lalampas sa hangganan mo. Nakakalungkot lang pong isipin na dapat sanang ginagawa ng maraming taong ngayon sa mga bagay na nagaganap at nangyayari na ipinapakita na sa kanila ng Diyos. Sana lahat sila at sana lahat ng tao sa buong mundo, especially po sa mga Pilipino, lalo na sa mga kapatiran natin sa iba't ibang dako ng bansa, sana itong mga bagay na nagaganap at nangyayari sa ating daigdig ay isang kapamaraanan na mabuksan ang ating puso't kaisipan na dapat ka nang lumapit sa Diyos. Kailan pa kaya, ano pa kaya gusto nating maganap at mangyari? Pang-anim, dito ko na po tatapusin at yung 5 sa linggo na. Okay lang po ba yun? Okay lang po ba yun? Okay, ito yung pang-anim na sign ng katapusan ng mundo at ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po nagaganap na rin. There will be blasphemy and laughter to those who believe in the Lord. Ang pang-anim na sign ng consummations of this world in the second coming of our Lord Jesus Christ, yung mga believers of Christ, pagtatawanan at lalaitin. Darating daw, sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro, ito ang magiging tanda ng kawakasan ng mundo. Sa mga huling araw, ang mga Kristiyano ay pagtatawanan at lalaitin. Kaya nga nung nakakilala ka, pinagtatawanan ka. Kapag may dala kang Biblia, hindi mo alam yung kapitbahay mo, mamamatay sa kakatawa dahil iniisip baliw ka na. Ano kaya ang gusto nilang mangyari? Ang magdala ka ng tanduay o ang magdala ka ng Biblia? Ang pumunta ka sa church o pumunta ka sa sabungan? Hindi ko maintindihan minsan ang mentality ng mga tao. Mas gusto nila na nakikita kang gumawa ng mali kaysa nakikita kang lumalapit sa Diyos. Nung gumagawa ka ng mali, hindi ka pinagtatawanan. Yung susuray-suray ka sa daan, umuuwi kang lasing na halos hindi mo na alam kung yung linalakaran mo, langit na ba? Dahil hindi mo alam kung ilang milya yung layo ng si Brother Jerry, ganyan na ganyan. Tatay John, ano? 2 hakbang daw ano ba yan? Pasulok. 4 na hakbang patras. Wag na ho kayong magtanong. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magdahilan pa, ganyan ka naman eh. Ay, sa mga salasing ko noon. Hello! Sa mga lasing ko po noon. Brother Joey! Dati kang ganyan, di ba bro? Alam niyo, nakakatuwa po. Si Brother Joey, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Tatlong araw ko pa lang po siyang nakakasama. Sabi niya, Pastor,
gusto kong dagdagan ng disipulo mo. Isa ako ron. Wow! Sabi niya, Pastor, sabi ko kahapon, bro, darating ang araw. Mga ngarkat, yan po ang gusto ko. Yung sabihin po at tawagin ng pangalan ko, let's welcome the presence of God and the persons of Pastor Joey Lazaro. Grabe. Sabi niya, Pastor, gumagawa po siya, kalahati na po yung ginagawa nilang dalawa ni Tita Neng. Nangangalahati na po dahil. Praise the Lord. Sabi niya, Pastor, inaya ba naman akong mag-inom? Sabi ko, saka na lang. One day, tatayo po ang taong yun dito para mag-testify ng kabutihan ng Lord sa buhay niya. Sa mga nakakakilala kay Brother Joey, kilala niyo kung anong tao si Brother Joey, tatay, no? Tita Lou, kayo po ang nanay. 2 beses na akong inaya, Pastor. Aliligo ako, pagtas ko, shot, sabi ko. Sabi niya raw, patuwa, 2 araw na siyang hindi umiinom. Tama, Brother Joey? 2 araw na siyang hindi umiinom at kumanta siya. Sabi niya, Pastor, magkakuwain ako, tuturuan ako ni Tuti, ni Tita Neng. Tuturuan daw siya, magkakuwain siya. Sabi ko, praise the Lord. Grabe to. Buti pa ang taong ito nangangarap na magamit. Sana ganun tayo na lahat. Mangarap na magamit ng Diyos. Tatay, tuwang-tuwa ka. Okay, so darot ang pang-anim na tanda at palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at kawakasan ng daigdig ay pagtatawanan at lalaitin ang mga naglilingkod sa Diyos ayon kay Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 3 and 4. Basahin po natin. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo at lilibakin ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Hindi sila matutuwa na nagbabago ka. Hindi sila natutuwa na pumupunta ka sa church. Magagalit yan. Pagtatawanan ka pa. Minsan nakakalungkot. Sa mga taga San Pedro po, salamat sa Lord. Idinadala na ho ng Diyos. Inilalapit ng Diyos ang kanyang kaharian sa inyo. Nakakalungkot lang. Kapitbahay lang. Ilang milya lang yung lalakarin mo. Hindi pa nga milya eh. Hakbang lang. Inilalapit na hindi mo alam, inilalapit na ng Diyos sa iyo yung kanyang kaharian, pero ayaw mo pa rin lumapit sa Diyos. At pagdating ng araw na dumating ang kawakasan, hihingi ka ng tulong sa Diyos, pero hindi ka tutulungan ng Diyos. Sabi ng paboritong verses ni Tatay Lolo sa Kawikaan chapter 1 verse 24, patuloy nga ang aking kaway sa inyo, ngunit hindi nyo pinakinggan ang aking panawagan. Pag dumating ang problema sa inyong buhay, na ipo-ipo ang wangis, at dumating sa inyo ang lahat ng kahirapan, tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo pakikinggan. Bakit nawalan? Bakit nawalan ng pakinig ang Diyos sa isang tao humihingi ng tulong? Dahil nung inilalapit ng Diyos ang kanyang kaharian sa mga taong ito, binaliwala at hindi pinakinggan. Pagtatawanan kayo at lilibakin ng maraming tao. Huwag na ho kayong magdamdam. Huwag ho kayong malungkot kung pinagtatawanan kayo. Ganun talaga ang buhay Kristiyano. Sabi ng isang kasamahan kong pastor, Pastor Tom, alam mo ba na sa panahon natin ngayon, kapag yung church at yung church ng isang pastor ididikit sa iyo, yung pastor sa kapwa pastor nag-aaway dahil ang sasabihin, bakit ka ikan lumapit sa akin? May church na dito, wala kang pastoral edicts. Pero ang napansin ko ika, Pastor Tom, yung mga bear house, dikit-dikit, hindi nag-aaway. Dikit-dikit, hindi nag-aaway. Yung mga churches, nadikit sa'yo, gulo. Super kaya mo, katabi si Pearl Heart, tapos si Pearl
A's, magkakatabi lang. Hindi nag-aaway. Ang gawa ng demonyo, pag para sa kanya, hindi siya magagalit sa iyo. Pero pag ginawa mo para sa Diyos, magagalit siya sa iyo. Kaya nga yung mga lasinggo parang walang problema eh. Bakit ba bibigyan ni Satanas ng problema yung kanya na? Ang bibigyan ni Satanas ng problema yung wala sa kanya. Para sisihin ng Diyos. Dahil kapag si Satanas nagbigay ng problema sa isang lasinggo, matututoy ang dumulog sa Diyos. Kaya nga ang isang lasinggo parang walang problema para hindi siya matutong lumapit sa Diyos. Yung mga sabongero, ang tamaan, bato-bato sa langit, pag tinamaan, matatalo. Bato-bato sa langit, sa mga sabongero po. Bakit yung mga sabongero parang wala pong problema? Parang okay lang. Sabong dito, sabong doon, may pandemya, sabong lang. Pati misis pinagsasabong sa kapitbahay. Parang walang problema. Kung bibigyan kaya ni Satanas ng problema ang mga taong ito, hindi kaya ito tatawag sa Diyos? Yun ang dahilan kung bakit parang pakiramdam nyo walang problema yung mga gumagawa ng hindi tama. Dahil pag binigyan sila ni Satanas ng problema, matututo silang lumapit sa Diyos. Tayo mga Kristiyano, parang tayo ang tinambakan ng problema, pati mukha mo problema na nga eh. Mukha mo pala problema na eh. Mukha ko problema na rin. Bakit parang Diyos to? Hello? Again, bato-bato sa langit ang tatamaan, magbabago na. Bakit yung mga nambababae, ito naman? Bakit sa mga nambababae, bato-bato sa langit ang tatamaan, magsisisi na? Bakit parang kay sarap mabuhay ng mga pabaero, lalakero? Bakit parang walang problema? Ang ganda pa ng sasakyan. Iba-iba pa ang kulay. Pag sinusundo. Oh. brother, napatawa ka. May experience bro? Wala naman. O may alam. Hey, mga kapatid, kakaiba to. Parang walang problema sila. Dahil gusto ni Satanas, mag-enjoy ka ngayon at magsasuffer ka later. Pasasarapin ka ni Satanas ngayon, pero sa dulo magdurusa ka. Kay Lord, baliktad. Maghihirap ka muna ngayon, pero sa dulo, magkakaroon ka ng dakilang kasiyahan doon sa langit. Kay Satanas, ibibigay niya lahat ng luho, ibibigay niya lahat ng kasiyahan, ibibigay niya lahat ng pangangailangan mo. Chika babe, 1, 2, 3, and 4, may bilang yan by numbers, lahat yan makukuha mo. Yung mga bagay na ginugusto mo, inaasa mo, pwedeng ibigay ni Satanas. Mag-i-enjoy ka, pero sa dulo, maghihirap ka. Huli na po ito sa mga naninigarilyo. Bato-bato sa langit ang tatamaan, masusunog ang bibig. Grabe. Joke. Joke lang po. Pero nakakalungkot po isipin. Pinagaling ka na ng Lord. Binayayaan ka ng Lord ng buhay. Gumaling ka sa karamdaman mo. Bakit pilit mo pa rin ibinabalik ang sarili mo sa sakit? Hindi ka pa ba nasisiyahang pinagaling ka na ng Panginoon? Hindi ka pa ba nasisiyahang pinalalakas ng Diyos ang katawan mo? Bakit? Ang Diyos gusto ng Lord palakasin ang katawan mo, pero ikaw naman gusto mo painahin ang katawan mo. Maligayang maligaya ka pa. Pakiramdam mo kapag nakakahit-hit ka. Akala mo kamukha mo si Robin Padilla. Tuwang-tuwa ka. Baka naka-side view ka, akala mo ikaw si Dingdong Guantes. Ano ba pinito nun? At Andres, bakala ko Guantes eh. Tuwang-tuwa ka. Samantalang ang prayer mo humaba ang buhay, pero ikaw nagpapaiksi ng buhay mo. Ang prayer mo lumakas ka, gumaling ka, pero ikaw nagbibigay ng sakit sa katawan mo. Church, ito ang
masakit na katotohanan ang ginagawa natin. Hindi ko po kayo pinakikialaman. Hindi ako bumibili sa inyo ng pera. Hindi ako nagbibigay ng pera sa inyo para bumili kayo ng sigarilyo. Kayo ang bumibili niyan. Kayo ang naghihirap niyan. Eh po pwede niyong sabihin sa akin, Pastor, wag mo akong pakikialaman. Hindi ikaw ang nagbibigay sa akin ng panigarilyo ko. Church, katawan ka ng Diyos. You are the temple of the Holy Spirit. You know, kapag destroy mo yung templo yung templo ng Diyos, if you destroy your temple, the temple of the Holy Spirit, makakaranas ka ng hirap. Sabi ng Bible, you are the temple of the Holy Spirit. And we are the temple of the Holy Spirit. At kapag sinira ko ang katawan kong ito, para ko nang sinira ang kaharian ng Diyos sa buhay ko. How come na ipipresent ko yung sarili ko at sasabihin ko, Lord, here I am. This is my life. Ito yung buhay na iniram ko po sa iyo. Napakaraming sakit, napakaraming karamdaman. Bakit ganun, Lord? Huwag mong itanong sa Diyos yan. Itanong mo sa sarili mo yan. Bakit mo sinira ang katawan mo sa pamamagitan ng mga bisyo na si Satanas ang may gusto? Hindi ko po naranasang uminom at hindi po ako nakaranas tumikim ng anumang klase ng sigarilyo. Wala akong natikman. Ibang bisyo ko, pero inalis ka agad ng Diyos. Nalulungkot lang po ako, pagtatawanan tayo. Lahat tayo tumayo. Next week po, yung 5. At yung panguling-huli pong sign, nakakapangilabot. Kamakailan lang, idineklara yung panguling-huling sign na babanggitin po natin sa susunod na linggo. Let's pray. Panginoon, yamang malinaw po natin nakita, narinig, napagmasdan, at napagtanto ang mga tanda at palatandaan ng iyong pagbabalik at ng katapusan ng mundo. Father God, wala po akong kakayahang baguhin ang sinuman sa mga anak mo nandito ngayon sa iyong harapan. Ikaw lamang po ang may kakayahang baguhin sila. Sa lahat ng kapatiran namin sa iba't ibang dako ng mundo at sa mga kapatiran namin wala ngayon at nanunood sa live na ito. Jesus, I ask this, Lord, sa pamamagitan ng iyong pangalan. Maaari niyo pong pagtipuin ang puso't isipan ng aming mga kapatiran at baguhin ang aming mga buhay at maibigay namin sa iyo ito. Sawa na po kami sa mga pangit na buhay. Mahaba-habang panahon na rin po ang aming iginugol sa daigdig na ito. Nagawa na namin ang mga bagay na gusto namin na hindi ayon sa iyong kalooban. Dalangin ko po, tulungan mo ang iyong mga anak na makapamuhay ng matuwid. Makapamuhay kami, Ama, na kagaya ng iyong bugtong na anak ang aming Panginoong Jesucristo. Help us, Father God, na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Apart from you, Lord, we can do nothing. Here we are, standing at your presence, nagmamakaawa. Muli mong baguhin ang aming mga puso. Muli mong baguhin ang aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging kagaya mo. Nakikita na ho namin ang mga palatandaan at mga marka na katapusan ng daigdig at ng muli mong pagbabalik. Nawa ay madatnan mo kami sa isang kalalagayang nagtatapat sa iyo. Sa isang kalalagayang ang hinahangad ay mapaglingkuran ka. Nawa ay maalaala po namin ang mga dakilang bagay na ginawa mo. Ang mga biyaya, pagpapala,
ang kagalingan na aming nakamtan, ang pag-iingat na patuloy mong ipinagkakaloob, ay magamit namin, Lord, at ito ang maging dahilan upang patuloy po namin talikuran ang mga bagay na ayaw mo. Kayo po ang may kakayahang baguhin ang bawat isa. Darating ang araw, sisingilin kami ng mga bisyong mayroon kami. Darating ang araw, papaluin kami ng mga bagay na ginawa namin hindi dapat. Sapagkat lahat ng bagay ay may kabayaran. Lahat ng bagay ay mayroong paghampas. Huwag niyo pong pahintulutan na muling maranasan ng iyong mga anak ang mga sakit at hirap, kagaya ng sakit, kagaya ng karamdaman, kagaya ng mga sakit. Help us, Lord, to become worthy in your sight. Help us na maging tapat po kami sa paglilingkod. Maging isang anak na karapat-dapat sa iyong harapan. Tulungan niyo po kami. Baguhin ang aming mga sarili. Alisin ang mga bagay na hindi utang sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Magawa po namin mga bagay na gusto mo. Magawa po namin, O Diyos, ang mga bagay na nais mo sa aming mga buhay. Ang tanging bagay na mayroon po kami ngayon ay ang pananampalataya nagmumula sa iyo. Ang tanging lakas na tinataglay po namin ay galing sa iyo. Maging ang aming mga hiram na buhay, darating po ang pagkakataon. Ang manghiram po namin buhay ay babalik sa iyo. Darating po ang pagkakataon, mapapagod na po sa pagtakbo ang aming mga puso. Darating ang pagkakataon, nahihina na ang aming mga katawan. Darating ang pagkakataon, na ipipikit na namin ang mga mata namin. Ito yung mga pagkakataon na itindaga mo sa amin upang bumalik sa iyo. Subalit pahintulutan mo. Bago ho namin ipigit ang aming mga mata, bago ko mapagod sa pagpintig ang aming mga puso, itong mga hiram naming buhay ay ayusin niyo po at linisin, baguhin at gamitin para sa iyong karangalan. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na nagtatapat sa iyo. Pawakan mo po ang aming mga buhay. Nawang makita namin ng malinaw ang direksyon ng buhay namin sa pamamagitan ng liwanag ng iyong salita. Pagpalain mo rin po ang tinapay at agsaro namin pong kakainin at iinumin na simbolo ng iyong katawan at dugo. Pagtibayin niyo po ito ng iyong covenant at magdulot po ito sa amin ng kaginhawaan at kapayapaan, kalakasan at kagalingan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoong Jesus nung gabing siya'y pinagkanulo. Siya'y lumampot ng tinapay, pinagpira-piraso, itinaas at nagpasalamat at sinabi, ang tinapay na ito ay simbolo ng aking katawan na ibibigay para sa inyo. Sa tuwing kakainin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Kung wala ang iyong banal na katawan, hindi kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoong Jesucristo. Salamat sa sakripisyo, hirap, sakit na iyong pinagdaanan, maging sa bugbog at hapdi at latay na tinanggap ng iyong katawan para sa aming kaligtasan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay po natin kainin. Das po natin ang ating mga saro. Gayon din naman matapos magapunan siya'y lumampot ng saro. Itinaas at nagpasalamat at sinabi, ang sarong ito ay pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Thank you, Lord. Ang kaligtasan, kagalingan, at ang buhay na walang hanggan ay aming tinanggap at tinamasa dahil sa dugo mong dumaloy at dumana sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin ang dakila mong bagay na ginawa para po sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin inumin. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa at sangayon sa iyong kalooban, mangyari ang iyong naisip. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. At habang tayo po ay dadako sa pangatlong bahagi ng ating gawain, sa pagkakaloob at pagtatanim, habang umaawit po ang ating praise team, ay iikot po ang ating mga disciples. Nagsusumamo, nagpapagpapaba, Diyos na di katawan sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Tawagin mo sa praise.
Tumas po tayo sa ating Panginoon para sa kaloob po natin. Panginoon, maraming salamat po. Ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Lord, narito po ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, na dumudulog sa iyong kalooban, Panginoon. Ipo mo po, Ama, ang lahat ng narito, Panginoon. Upang, Ama, ay ikaw ang Diyos. Nagdala nito, Panginoon, sa bayan, Panginoon God. Lord God, salamat po. Kahit napakahirap, Panginoon, na pumunta sa iyong gawain kahit umulan, pero pinipilit po namin, Ama, na makarating sa iyong gawain, Panginoon. Dahil nandito po, Ama, ang mga biyaya at pagpapala mo na ipinapagalugmugan sa iyong mga anak. Ang dalangin po namin, Panginoon, na magkaroon kami, Ama, ng karagdagan, Panginoon, ng kaalaman sa iyong salita, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, na hindi mo kayo binigo, Panginoon, sa ganitong mga diswasyon, Panginoon God, sa aming buhay, Panginoon God, kahit anong mahirap ang aming mga dinaanan ng pagsubok, Panginoon God. Lord, anuman ang aming kinatayuan, Panginoon God, sa buhay namin. Alam mo po, Panginoon, ang aming mga kalagayan sa oras nito. Lord God, salamat po, Panginoon God, ang lahat ng kaloob. Naaway, Ama, sila po, Ama, ay bigyan mo sila, Panginoon God, ng biyaya at pagpapala sa araw-araw, Panginoon God. Kung anuman ang mga hinihingi namin sa iyo, Panginoon, anuman financial o Panginoon ang mga aming mga buhay, Panginoon God, ng kalakasan ang hinihingi namin, Panginoon God, sa iyo upang, Ama, para magamit namin, Panginoon God, ang aming katawan lupa sa pamamaraan na kami ay kumikita sa aming mga buhay para sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa amin sa bawat isa, Panginoon, na patuloy mo, Ama, ingatan ito upang, Panginoon God, na huwag mawala kami sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, na kaloob ito, Panginoon God, sa buhay na yun, Panginoon, na ito'y malaki o maliit man, Panginoon. Ito'y nagpapasalamat kami, Panginoon God, sa iyong harapan. Na Lord, ikaw po, Ama, ang Diyos, na anuman ang aming mga kabuhayan, Panginoon God. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, sa buhay namin. Negosyo man ito, anuman ito, Ama, ang aming mga pagkikitaan sa araw-araw, Panginoon. Ikaw na po, Ama, ang bahala sa kanila, Panginoon God, magbigay at magbalik sa kanilang biyaya sa buhay sa araw-araw namin, Panginoon God, para sa aming mga mahal sa buhay. Lord, salamat po, Panginoon God. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay lakas at biyaya sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, kinatas ka namin sa Panginoon na lahat ng naririto, Panginoon. Ikaw po, Ama, ang Diyos, magpuno sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, kinatas ka namin sa pangalan po ni Jesus. Manatili na po tayong nakatayo. Father, pinagpapala ko po at binibindisyon na ng bawat isa sang-ayon sa kapangyarihan na pinagkalog mo sa iyong lingkod. Taglayin niyo nawa ang biyaya, pagpapala, pag-iingat, ang pagmamahal ng ating Diyos Ama, ang pagpapatnubay ng banal na Espiritu, at ang pakikipisan ng ating Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang lahat ng biyaya ng langit. Sumayin niyo ang kaligayahan, sumayin niyo ang kapayapaan, at nabayan tayong lahat ng Diyos, at ipagkaloob ang lahat ng ating kahilingan, sang-ayon sa kanyang kalooban. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Salamat at hindi itinuloy ang ulan.